Kung hindi mo pa napapanood yung original video, please panoorin mo muna nandiyan sa description, nandiyan sa comment section down below. Ba't mo pa pinapanood to rin? Hindi mo pa pala napapanood yung original video. Gago ka pala eh. Diba? Hello, welcome back. Ang sarap ng ice cream live. Ito na. One of the most awaited battles from Ahon 16. Poison 13 versus GL. Alam natin sino panalo. Pero paano? Diba? Magtataka kayo eh. Kung kayo mga glazer kayo, paano natalo si GL, boy? No. Ang tanongin nyo, paano mananalo si GL dito, boy? It's Poison 13, guys. Ang kalaban lang yan, kalimot. Stricto yan sa time, marunong yan sa concept, marunong yan ng lahat. Hindi yan mananalo, hindi yan yung pinakamaraming panalo kung hindi niya, you know, he has proved himself enough. Hindi, glazer din ako. Pero, tangina, what the fuck just happened? Diba? Doon pa lang sa resulta eh. Alam mong dikdikan kasi natalo si GL. Kung nanalo si GL, okay, nice. Pero, natalo si GL, parang, what happened eh? Mapapatanong kayo. So, start na tayo. Huwag na tayo mag-antay. Everyone flip top battle. Poison 13 versus GL. Buti na rin ko ulit itong isa buhay. Feeling ko naman hindi ako nawala sa Ahon kahit kailan. Siyempre, Ahon 16, solid experience. Siyempre, salpukan ng mga iba't ibang klase ng estilo at mga MCs, representation, yun. Feeling ko kasi ang inaabangan lang dito si GL eh. Looking forward, alam kong gigil na gigil ka at ipapakita mo lahat ng arsenal at kung ano mang mga dala. Kaya niyang magsulat talaga ng mga bagay na hindi kayang. Just so you know guys, for the info lang no. This is the second battle of GL within Ahon 16. So basically, lumaban siya ng Royal Rumble and then lumaban din siya ng Day 2. So marami siyang sinulatan. Again, katulad ng ginawa niya kay JL Raflan, JL Husky, nag-2 battle siya in one event. Kayang isulat ang normal na battle rapper katulad ko. Isa sa mga pinaka kayang mag-adapt sa kung anong estilo, yung patok, yung meta, yung sinasabing meta, yun. Kaya niyang longevity yun, nandun sa kanya. So kailangan ko matapos ng mabilis para mas mapalakas ko pa to. Kasi sobrang lakas ng tao na yun eh. Kailangan ang mga una kong nasulat, magsawa ako sa kanya. Pag nagsawa na ako sa sulat ko, iisipin ko pahinan na yun. Kahit malakas yun. So, ang gagawin ko, iisip ako na mas malakas. Yun, may mga risky plans pa rin, pero well, yun talaga. Tignan natin if mag-pay off yun. Good luck sa atin dalawa. Lagi na wala naman akong ibang pwedeng sabihin sa'yo. Napakabuti kong tao. Yun, Poise, alam kong ibibigay mo sobra 100% to. Respeto, kita-kits sa entablado at yun, enjoy natin to. Uling battle for the year. Again, just before the video starts, no, please watch the original video first before watching this reaction video. Strictly, please. Mawawala yung genuine reaction nyo, genuine feeling nyo. Panoorin nyo to after nyo panoorin yung original video, okay? And as much as possible, pwede nyo panoorin siya ulit. Just to recall. Congrats kay Kuya Kebs no on deleting this piracy videos, yung talagang ninanakaw yung videos tapos nilalagyan lang ng caption. Pinagkakitaan sa reels. Proud pa sila no? Titigas sa mukha nyo. Left up, out 16, day 2, dito pa rin, the 10 Las Piñas. Pambitong laban natin ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa inyo lahat. Flip top, magigay para sa parating natin laban. Black Manila, High Minds, Real Jokes Clothing, Hype Beat, Pinoy Pawn Stars, Toyaware, lahat ng tulong suporta, 7-4 Unhinged, Ulap, Shift, RX Panda, Box and Dose, Dark Horse Clothing, Linya Linya. Salamat sa inyo lahat. Next year ulit tayo, tuloy-tuloy lang to. Ang katina ng boses ni Enigma dito. Oh my God. To be honest, no?
Baka dahil din sa Yossi, men. May hirap pagsalita ng ganyan, mabilis talaga makapaos eh. Sa kanan ko, Mariveles, Bataan, represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para kay Poison 13. Kaya matitikman, tunay na ba? 26-8. Battle rap is my passion. Poison 13, kung napapanood mo tong battle na to, no? Ay, reaction video, please pa-comment nung ano, kanta. Ganda eh, maganda yung beat. Shoutout sa Hypebeat, sa Real Jokes, sa kay Madam Erling Shaw, sa 3 o'clock. Shoutouts Glock 9, shoutouts Looney, shoutouts Omar Baliw, Boss Toyo, Boss Benji, shoutouts sa inyo lahat. Daming tao. Sa kaliwa naman, Palo, Leyte, represent para sa inyo, the reigning Isabuhay Champion. Leyte. Katotohanan ay may mga sandaling ang daling malunod sa mali ng purong dalulong uurong sa sulong guguhog gugulong wala ngang tutulong hanggang sa gabi parang nauubos ang tulog. Almost same sila ng parang ano no, win rate. Yung percentage, 15-3, 26-8. Shoutout Juju, linya-linya collab, asan lang ito sir. Check ko yan. Nanalo ng coin toss, Poison 13, pinili niya mauna, si GL. Pakinggan natin 2 minuto, round 16 day 2, GL. Bawi! Royal Rumble game! GL versus Poison versus Mokojin versus Gregor versus Marcong Bungo na may style ni Batas, ni Looney, ni Tipsy Mot na may anagram, may multi pati train of thought. Sheesh! Kaso di ka royalty kasi wala kang inangkin. Kaya nga, jack of all trades kasi never naging king. Ano? Ito na naman siya! Putang ina! Royalty, no? Kapag royalty kasi yun yung mga bagay na royalty free. Kumbaga, pwede mo siyang gamitin. Common licenses siya eh. Parang kapag sa creatives, kunwari, may photos, may gusto kang kunin na photo. Kapag royalty free siya, ibig sabihin pwede mo siyang gamitin for commercial or personal use. Kapag meron siyang royalty or basically meron siyang lisensya, hindi mo siya pwedeng i-upload ng sayo nang hindi mo kinikredit yung may-ari. Kaya niya sinasabi na Mokojin or like maraming style si Poison and then binanggit niya rin yung mga talagang may-ari nun. And then hindi niya subtle na binanggit niya na si GL yung may-ari ng Train of Thought. Hindi niya binanggit sarili niya eh. Nag-shish lang siya, shish! Pati yung style ko kinuha mo, parang ganun. Gregor versus Marcong Bungo na may style ni Batas, ni Looney, ni Tipsy Mot na may Para siyang yung style na ginamit ni Sinyo against Apex. Yung meron niyang multi, Ron, Abra, Looney. Parang ganun yung effect niya. Pero hindi niya ginawa yun dito. Ini-expect lang ng tao na baka may banggitin. Pero binanggit niya yung mga alter ego na sinasabi ni Poison. Bungo na may style ni Batas, ni Looney, ni Tipsy Mot na may anagram, may multi pati train of thought. Sheesh! Kaso di ka royalty kasi wala kang inangkin. Kaya nga, jack of all trades kasi never naging king. Jack of all trades. Kapag jack of all trades, marami kang kaya eh. Pero sinasabi nila, jack of all trades, master of none. Never ka magiging king kasi jack ka lang. Nagpakita siya ng card. Again, reference din so ginawa niya against Raffian. Nagpakita siya ng cards, no? Kay Raffian ba yun? Ano? KJ ba? Well, mga MCs. Pinulot eh, hindi nakuha. KJ ba? Well, mga MCs, pag kayo daw ginaya niya, meaning yung style nyo maganda. Yun ba admiration? Na kami inspiration? Hoy, wala kaming pake sa yung validation! Sino ka ba, ha? Ito yung tipong panay kopya lang sa klase, imbis na magbasa, nagnanakaw pa ng lapis na iba ang nagtasa. Ang gandang logic nun. Maganda yung simple lang. Nagnanakaw ng lapis na iba yung nagtasa. Ganda. Nagnanakaw pa ng lapis na iba ang nagtasa.
Kaya anong kakasing may saringgan kapag kumakasa? Baka tune-in exam na written test sa cheating lang pumapasa. Kasi ayaw ko Tune-in exam sa cheating lang pumapasa. Ano ba yan? Bad Genius reference ba? Anyway, if you guys are familiar, no, kung napapanood nyo tong channel na to ever since, no, hindi ako familiar sa mga anime references. So kung etong battle na to punong-puno ng anime references, I'm just here to have a wild guess, no. Puro lang tayo hypothesis dito na baka ganun, baka ganyan, pero hindi tayo magmamarunong. Wala tayong alam sa anime. nung kakapan ng lapis na iba ang Tune in, baka Naruto yun. Medyo naririnig ko siya dun eh. nagtasa. Kaya anong kakasing may saringgan kapag kumakasa? Baka tune-in exam na written test sa cheating lang pumapasa. Kasi ayaw ko raw sa line marking, sa parody, mga well-rounded na bitaw. Well, hindi yan totoo. Yung ayaw ko ikaw. Kasi imbis insulto yung magnakaw, ginawa mong panangga. Kaya defensive yung tanga. I guess ganyan yung nangyayari kapag iniwan ng ama. O arkitekto Ang random ang puta. Doon bumagsak. Anyway, for the reference na iniwan ng ama, binanggit to ni Poison himself against Apok. So parang binabanggit niya na yung arkitekto rin yung ama ko. Basta quarantine battle yun. So guys, panoorin nyo yun, Apok versus Poison 13. Iniwan daw siya na tatay niya. Anyway. tatay niya. Kaya inggit sa architect at sa mga drawing din nila. Sa sobrang inggit siya'y nagnanakaw ng mga blueprint ng iba. Oo lang iyan. Word association no architect blueprint. Sige. Kung si Glock 9 ng mga blueprint ng iba. Oo lang iya. Kung si Glock 9 simpleng tao, ikaw simpleng gago. Pati Gregor na karakter galing din sa Lando. At si Gregor ay kawatan, pero di ka na kontento. Di lang pera yung ninakaw, pati buong konsepto. Kaya anong mo ko, Jin? Baka Ginawa niyang bad angle yun. Pero for me parang revival siya ng Lando. No? Pero in a way kasi, ang kwento ni Gregor doon is, imbis na nakawan niya lang, sinaksak niya talaga si SSB. So parang, ayun, parang concept-wise, no? Parang katulad lang din naman daw nun sa Lando. Pero yun nga, parang revival. Ano siya, sequel, ganun. Kasi, yung Lando, magkaiba yung POV nun. Tapos, yung Gregor, magkaiba din yung POV nun. Diba? Alam ko may gumawa din ng POV ni Elsa eh. Hindi ko sure. Sorry na guys kung nakatingin ako dito. Anyway, kasi nandito yung laptop eh. Ito yung camera, no? Ito yung iPhone. Ito yung laptop. Gregor ay kawatan, pero di ka na kontento. Di lang pera yung ninakaw, pati buong konsepto. Kaya anong mo ko, Jin? Baka Pinocchio na kumakahoy ng tula at imbis umaba yung ilong, kumakapal lang yung muka. Moko Jin, iyong paborito, pero ikay dedo rito. Kasi napako ka sa kahoy parang Heso Kristo. Heso Kristo. At sa kanan merong Poison, sa kaliwa naman Gregor na makikita ang labi. Kaya saktong Heso Kristo may magnanakaw sa tabi. At wala nang resurrection. Kasi nung pinako si Jesus, no, may magnanakaw sa tabi. Tatlo silang pinako eh. So yung mga katabi niya may mga magnanakaw. Pero si Jesus lang daw yung parang pure doon or walang kasalanan. Nagaling! Ay, parang Heso Kristo. At sa kanan merong Poison, sa kaliwa naman Gregor na makikita ang labi. Kaya saktong Heso Kristo may magnanakaw sa tabi. At wala ng resurrection. Ito'y maaagnas ng buo, pinaghalo-halong buto, at dun masisilayan yung markong bungo. Kasi Nabasag niya rin yung concept na baka i-rebat siya as resurrection kasi magandang reference ang kapag biblical, no? Something biblical. Lalo na alam na majority ng tao alam yung reference ng Biblia na mabubuhay si Jesus. So parang binali niya na dito yung thought na baka mag-resurrect. Galing. At dun masisilayan yung markong bungo. Kasi tanggap ko,
Baka hindi rin kayo familiar, no? Yung mga binabanggit ni GL dito. Sino ba yan? Puta, sino si Gregor? Si Marcong Bungo? Si Moko Jin? Poison 13? Siya lang din yun. Alter ego niya lang yan. No? Marcong Bungo, alter ego niya sa mga battles niya. Poison 13 himself, yan na yun. Ano isa? Moko Jin is kinonsider niya yan before na kaya niyang gayahin yung mga styles nung sumali siya ng isa buhay, no? Grabe yun. And ano isa? Gregor is yung personality niya na nung dun sa music video mismo na siya yung sumaksak. So parang yun yung aggressive version niya daw. Yun. Kasi kadalasan ina-angle niya rin yung Gregor na siya yung sumaksak or may patalim, may lanseta. Madalas na ginagamit yan ni Poison. So parang naging na rin niya, alter ego na din talaga niya. Sisilayan yung Marcong Bungo. Kasi tanggap ko na kaya niyang gayahin yung mga top 5 nyo. Pero never siyang magiging isa sa top 5 nyo. Kasi tandaan, Na isa na si Poison sa top 5 ko. Currently pero kung overall, wala si Poison sa top 5. Kung like starting from batch 0, wala. Top 10 siguro, top 10, top 20, and top 15 pwede pa. Pero yun, para di siya nung line ni Balakid na against Tipsy D. Alam ko, wala ako sa top 5 nyo. Nasa top 5 ako ng mga nasa top 5 nyo. pero never siyang magiging isa sa top 5 nyo. Kasi tandaan, may Neil Armstrong dun sa buwan, may Newton din sa gravity. At pag sinabing Einstein, merong relativity. Pero sino nag-improve sa mga formula na binuod? Exactly. Kilala nyo yung pioneer pero di yung sumunod. Kaya Galing. Kung sino yung talagang pinakagumawa, kilala nyo. Pero yung mga nag-improve nun, hindi. Pero, sino ba? Hindi. Bakit si Thomas Edison, di ba? Si Nikola Tesla, parang siya yung nag-ano ng electricity shit eh. Tapos ninakaw ni Edison eh, siya pa yung nakilala. Pero gets ko yung logic niya, di ba? Gets natin yung logic niya na yun. Pero binanggit niya naman eh. Yung Isaac Newton, yung gravity, at saka motion. Ano yung isa? Neil Armstrong sa buwan. Siya kasi yung nauna eh. Sunod si Buzz Aldrin. Tapos, ayun, theory of relativity ni Einstein. So wala din naman daw sumunod. Actually may mga sumunod pero yun nga, yung pioneer, yung kung sino yung nag-originate, kung sino yung gumawa, sila yung nakikilala. Galing. pero di yung sumunod. Kaya ako, Ice Water, MR, Husky Rough, Atom, Skillan, 30 at pinaghalo ko lahat. Ako'y uhaw sa potion. Yung tagay back-to-back, matinding devotion. Nalasing buong taon. Naubos na yung options. Kaya kita nyo na pambanlaw na lang yung Poison. Kita mong fan si Poison eh. 'Di ba? Kita mong hanga siya sa pinaggagawa nito ni GL. Pero yun nga, yung scheme ni GL against Lip Cram nung bandang Vuelta Baletong, Oxy, Dicer, Toxin, Geyser, blah 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 blah. Yun yung ginamit ulit dito ni GL. And yeah, it's effective. Parang sinasabi niya, ito yung mga nakalaban niya, parang ina-adapt niya. So wala nang kwenta yung pambanlaw. Pagbanlaw kasi parang ano ba? Chaser, ganun. Kumbaga after mo umilaw ng alak or something na strong, yun yung pambanlaw mo. Pero eto, kumbaga gagawin niya pambanlaw yung Poison. Pinaghalo-halo niya eh. Pambanlaw na lang yung Poison. Kaya knock-knock! Ako yung kamatayang you've been looking for. Magtago man sa bahay, I will push indoors. Binubutas ko yung ceiling laging more and more. Pati walls ignored. At linampaso na kita. The floor is yours. Dinampaso na kita, the floor is yours. Galing! Ang galing! Ang linis ng round 1. Kita mong gigil siya. Talo siya eh. Si 13 nanalo sa Royal Rumble. So sabi niya, bawi. Start pa lang. Kita mo yung gigil niya dito, men. The floor is yours, another term for, ikaw naman, no? Kita mo ng ina. Typical GL, wala naman tayong dapat asahan. Magaling siya eh. Ganun na talaga siya eh. Pero yun nga, how? No?
ano yung ginawa ng tactic ni Poison dito. Titignan natin, men. This is my first time reacting this video, no? Ang tagal ko inintay to, ang tagal ko ini-skip to, no? Kumbaga kahit nakikita ko na yun sa feed ko, ayoko talaga to. And may reels. Hindi, wag. Pag may reels, guys, report nyo. Pag hindi galing sa flip top, report nyo. Magyabang ka ng ganyan kung di ka tinalo ni 3D. Aray! Pinutukan lang ng Bisaya, nagmistulang saging. Sabi niya siya daw si Kristo, pues ito yung second coming. Poison third. Woo! Tangina mo! Sabi ko pa lang, hindi niya marerebat yung about sa resurrection. Though hindi naman resurrection yung second coming, 'di ba? Yung second coming is parang basta yon. So pinutukan, second coming, come na tamod, and then coming. What the fuck? Ang galing! Tangina mo. Si Kristo, pues ito yung second coming. Poison 13 versus GL. Palugito masyado. Ano daw? Poison Turtle? Poison Turtle? Poison 13 versus GL. Palugito masyado. Dahil maraming nagsasabing, Hello. ako dito ang talo. Ngayon nyo pa ako binabayas? Aburido na nga ako. Eh yan ang trip kong dinudurog. Paborito ng tao. Sisinyo Ayun, basically si Sinyo nga tinalo niya eh. Putain ako, paborito ko na tao. Patay ka kay Poison. nga di umubra nung nakipagtunggalian. Kinailangan niyang mag-choke para meron siyang dahilan. Siya nga Gago. nagulpi ng mabuti. Tas hahamunin lang ng newbie, kahit hari ng tugma, palalamunin ko ng multi. Ang ina mo, patay ka. Oh shit, multi lang ba, no? Men, asahan mo si Poison sa ganyan. Pero putang ina, nababother ako sa gagamba na tattoo ni Poison. Ang daming legs. Di ba ang arthropods, dapat 8 lang. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putang ina, 12. 12 na yun, no? Anyway. Tugma, palalamunin ko ng multi. The arthropods, arachnids. No? Arachnids. Panginoon ng ilustrado, nangilag na makastigo, umalis dahil alam niyang walang kwenta batas dito. Trip ko din sana yung Apex, yung walang utang na loob. Kaso uma-attend na lang sa flip top upang manood. Basta pag ako pamronta, si Galot hapdi at Troma, matagal nang may talo si Mot kundi kami magtropa. Hindi yun ultimately. For me personally, Mot, eto. Mas may chance kang matalo ni Poison kaysa matalo ni Looney. Gago, to be honest. Kasi angle-wise, no? Si Poison ang hindi mo pwedeng yun dyan eh. Magaling yan mag-conceptualize in just 2 minutes. Kung talagang gusto mo ng parang respeto na, kaya kayang bugbugin in just a short time, man, Poison will do it for you talaga. Balik na natin, putang ina. Basta pag ako pamronta, si Galot Dito pa lang, no? I mean, puro siya selfie. Pero valid eh. No? Valid, but at the same time, alam mong kaya niyang gawin. hapdi at Troma, matagal nang may talo si Mot kundi kami magtropa. Grabe din yung rhyme. Hindi yun ultimate ni Zeus. Ito'y pasmado na bibig. At ganon mag-call out GL, wag kang puro parinig. Kung naka-DND yung old gods, ba't panay ang papansin? At dahil tawag ng tawag, ba't daw hindi ko patayin? Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Utang ina yung sumagot kayo, pwede ba? Tingin ko sa game plan mo pang week at kung dyan ka lang nag-stick, ako ngayon si Masked Magician na magre-reveal ng trick. Mula sa callback mong istilong di Masked Magician, no? Yung sa
Yung nagba-magic na nakamaskara na naka-black tapos nire-reveal niya din yung magic na ginagawa niya. Sa TV5 ko dati pinapanood yun eh. Ikaw ang magician na magre-reveal ng trick. Mula sa callback mong istilong di ikaw ang number one. Maang-maangang rapper yan. Kunwaring di pinulot yung idea ko sa Bomberman. Yung mamasapa no, pagpapalain na kay rap. Yung callback no, yung Bomberman yung ginawa ni GL against Rick ginawa ni yung ginawa ni Poison against Rick Hinaro sa sunugan, no? Na-awkward din ako, nakikita ko sarili ko, parang dapat dito, no? Wait nga lang, try ko nga ilipat. Ayan, para mas mukhang nakatingin ako sa camera. Ayan. Yan, diba? So ayun, yung Bomberman reference, yung binanggit yung yung inangle niya kay Rick Kinaro, natawa siya ng tawa na dikit-dikit lang, walang yung pag nag-69 blah blah blah. Tapos suicide bomber, damay sarili, parang suicide bomber. Doon yun yung callback na ginawa niya, no? Galing. Tapos parang sinasabi niya na kinuha mo lang din naman yung idea niya. Pero hindi. Marami na nagko-callback, pero sino ba yung pioneer ng callback, no? Yung pinaka-expert sa ganyan si Katana eh. Magaling si Katana sa ganyan. Pero yung origin, hindi ko talaga alam eh. Idea ko sa number one. Maang-maangang rapper yan. Kunwaring di pinulot yung idea ko sa Bomberman. Yung mamasapa no, pagpapalain na kay Raffian pumatay. Effective yon yung kay Husky ba't palpak yung unang try. Yung rebat tungkol sa Virgin, para yatang tumamlay. Yan, napapansin nyo lang yung trap, hindi yung part na sumablay. Walang sinabi. Ayun nga, marami na nakapansin nun. I mean, alam ko ni-review din nila yun eh. Yung sinabi ni GL na sabi mo, virgin ako? O hindi? Gumanon si GL eh. So parang, yun yung part na nagkamali si GL na sinabi na, hindi. Dapat hindi mo na sinabi yun. Kasi, yun nga, trap ka siya eh. So basically, pag bumukain mo, sinabi siya ni Husky. Pero yun nga, battle siya eh. Kumbaga, yung pressure na parang, ano ba? Yung parang yung pressure na baka sinabi or what, kailangan alamin mo yun eh. Kailangan bantayan mo para masabi yung trap, para ma-start mo na maayos, no? Pansin nyo lang yung trap, hindi yung part na sumablay. Walang sinabi si Husking virgin ka. Pero pinilit mag-rebat para mapasok lang yung 6 rounds dahil next na nga si Raffian. Para ma-set up niya na round 4 yung unang banat niya sa round 1. Yung keyword mong inaasahan, hindi na nabanggit nung gago. Kaya nag-imbento ka na lang nung pumalpak yung unang plano. Tulad nung nakaraan, yung special quiz mong kinananon na ginaya daw ni JD, dyan ako hindi sang-ayon. Dahil doon si Antonym nagsalita ng di naglaon at malinaw niyang sinabi na hindi niya ginawa yun. Kung tunay kang galing... Yun na nga eh. Yun kasi yung magic nun. I mean, yun nga, nire-reveal niya na hindi naman totoo. But it worked live. Yun yung concept dun eh. Gumana siya ng live pero mahuhuli mo kung paano niya ginawa yung trap after mo panoorin how many times, no? Yun yung magic dun. Pero yun nga, sinetap niya yung sarili niya as the masked magician who will reveal the trick, diba? So, ayun, gets nyo naman yun, no? Yung sa quiz B, yung ginawa niya against JD nung isa buhay, yung Antonym 2023 tapos JD 2024. Gumaganon si GL. Panoorin niyo yung laban na yun, GL versus JD. First isa buhay ata. Galing sa fiaon at malinaw niyang sinabi na hindi niya ginawa yun. Kung tunay kang galing sa future, ba't di mo matandaan lahat ng mga totoong nangyari sa nakaraan? Kung ganyan ang time traveler, marapat bang palakpakan? Iniiba yung past dahil may nagawang kapalpakan? Sanay ka sa time paradox? Whoa! Calm yourself down, Poison. Putang ina mo. Iniiba yung nakaraan para yun yung kapalpakan. Galing! And yung future reference, no? Kasi galing sa laban ni GL versus Sayad nung parang ako'y galing sa future. Galing sa inaharap. Tapos naglaban daw sila Looney, bla bla bla, ganun. Ng time traveler, marapat bang palakpakan? Iniiba yung past dahil may nagawang kapalpakan? Sanay ka sa time paradox?
ka sa time paradox! Yung tenga mo pakitoon. Katulad lang ni Doctor Strange ang nagawa't naging tugon. Sa daming timeline na natalo mo ko't nagapi doon. Isa lang ang possibility matalo ka. Talo ka at ito ngayon. yun. Tung, ina mo! Yun nga kasi sa sa timeline Doctor, 'di ba gumagano si Doctor Strange? Yung parang may time siya. Yung kulay green. Meron siyang meron siyang time stone. So check niya yung possibility kung saan niya matatalo si Thanos. So ang liit, no? Ang liit ng possibility. Gumanon si Doctor Strange, no? Isa lang. So basically, kung dito pa kita matatalo, nandito ka sa timeline na yun. Ang gandang na. Buti na nga hindi sila nag-anime reference. Sana hindi. Ayun. Round 1 yun, ang linis, 3 minutes. Sabi ko sa inyo, guys, kung disiplina lang sa oras, no, gamay na ni Poison yan, no. Praktisado yan. Parehas sila nagsiselfie, tutuusin eh. Brinik na ni GL na nagnanakaw si Poison 13 ng styles, and then dito sa round 1 naman, brinik na niya si GL and his previous battles, no. Ang init ng putang ina, round 1 pa lang. Ang sarap, ang ganda ng version ni Poison na ganito, men. Puking ina, round 1, Poison, men. Solid yon. Hindi siya gahibla, no? Siguro lamang siya ng 2 to 3 punchlines, no? What the fuck? Ang sakit na ito. GL, men. Ano nangyayari? Medyo bitin. Parang rounds ko kagabi. Pero ba't daw ang dami kong battle? Maraming nagtatakabat. Ako nag-aabala. Kasi real talk, next year, ako'y nasa Canada na. At since huling laban ko na to, maybe for a while, hayaan nyo akong gawin yung mga di ko pa na-try. Personalan game! Babaero tong si Poison! Hindi niya ginagawang personal. I don't know kung may mga time na possible na may fake angles as personal si Poison, si GL, pero never niya talaga ginawa. Especially dun sa 7 Deadly Sins, no? Against Blacksmith, sinabi niya na yung asawa mo, idamay natin sa kwentuhan. Kasi yung asawa mo, no. Parang sinabi niya, last na yon. Hindi niya gagawin. So, hindi niya talaga ginagawa to. Tong personals. Babaero tong si Poison! Tumukage grabe daw at parang kagibunshin sa daming body count. Parang kilo. Kagibunshin is siguro surface level lang. Kagibunshin basically parang dumadami. Tama ba? Parang dinoduplicate mo sarili mo. Chug. Jutsu shit. Dukot puso. At pag yung chicks na dadala, magiging tatay siya ni Gon kasi biglang Madara. mawawala. Dok lang. Tatay ni Gon. Okay. Chicks na dadala, magiging tatay siya ni Gon kasi biglang mawawala. Pinakamalibog na bayaw, ikaw yung Binalik niya na naman yung angle na tatay na mawawala. No? Pinakamalibog na bayaw, ikaw yung worst cup. Yung negosyo tubigan pero uhaw sa thirst trap. Panay gaya sa batas pero bitin niyang simple plan. Kantot nanay pero dun lang sa single mom. O kantot lang walang commitment. Poison Batas, single mom, no? Yung angle na single mom. Kasi actually parang yun daw yung trip ni Poison 13, yung mga single mom. And at the same time, si Batas, no? May mga angles na to think ko Ermats mo. Yeah! bitin niyang simple plan. Kantot nanay pero dun lang sa single mom. O kantot lang walang commitment. Poison Pratel, yun ba ang way well? Mas delikado nga ang lason pag wala yung label. Mas proud ka pa. Label, no? Kapag yung mga hindi naman poison technically, but like, ayun nga, walang label na poison, delikado kasi baka mainom, and then at the same time, walang label sa relationship. Walang commitment. Feeling Alpha Eno, pag wala yung label. Mas proud ka pa. Feeling Alpha Eno, kaso dudurugin lang kita gamit alpabeto. G! Simulan natin sa A. Ako'y A-game kahit laging busy. Ika'y sunog sa aking round parang nag-burn ng CD.
Kasi ito ay easy. Okay. So, baka hanggang Z to. Pero yun nga, marami nang gumamit ng A to Z na scheme. Especially Apex. Hindi. May mga gumamit na yan. Sino ba? Sak Maestro against Zero R. Zero R ba? Hindi si Zero R dyan. Basta may kalaban si Sak Maestro, nasa left side siya ng camera. Nakalimutan ko lang sino. Si Looney din, yung kakantutin namin ang bubuo mo. Dadali namin sa yun, abakada rin. May mga gumamit na ito, guys. So, hindi siya new, pero it depends on your creativity, no? Kung paano mo siya lalaroin. Kasi, ayun nga, saturated na siya and at the same time, mahirap hanapan ng bago. Lalo na pare-parehas lang ng alpabeto na ginamit. You can't F sa aking round. Ako ay A-game kahit ako ay BC, and then CD, magbaburn. Sunog sa round. Kasi pag nagbaburn, nagpapaburn ka ng CD, di ba? Oo, yun. Parang nag-burn ng CD. Kasi ito ay easy. You can't Easy. ABCD, easy. Joke lang. ABCDE. F with me. Kasi G ang CD. Kasi ito ay easy. You can't F with me. Kasi G ang bida. And from G to P. You can't F me D kasi G ang bida. Parang ano din, no? References sa kanta ni Looney, yung F with this G. Pero, F. Tapos G ang bida, GL. You can't F with me. Kasi Can't G ang fuck with me. bida. And from G to P, yung gap ay kita. O G to P, gap. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Walo. Ano, lokohan? Ba't nag-skip sa hulihan? Nasaan yung H2O? Eh di nasa tubigan. Galing! Ang galing! H2O, no? Ang chemical, ng tubig, ng hydrogen. Ay, ng water, no? Ang H2O ba? Dalawang hydrogen, isang oxygen, or dalawang oxygen? Hindi, H2 nga eh. So, H2O. Okay, gay. Tubigan. Kasi si Poison 13 nanalo siya ng tubigan sa Blackout. Blackout Trap Battle ba yun? Blackout ba yun? Oo. Saan yung H2O? Eh di nasa tubigan. H2O, tubigan, tutugma sa dulo. Konektado yan sa'yo kasi ang lakas ng tulo. Gago! Bagsak sa personals, no? Kasi babaero yung angle and then tulo na sakit, no? Oo, kumonekta sa kantutan at sa manyakis na galaw. Pero balik tayo dun sa P, parang binabalisaw-saw. P, balisaw-saw. Piihe, no? Balisaw-saw. Kasi tumitira ng marami at sure na sure yan, walang pake sa numero, parang QR code lang. Pagkascan, Walang pake sa numero, QR code. P, QR, no? Ano nga meaning ng QR code? Quasi... no. sunod sa pake sa numero, parang QR code lang. Pagkascan, sunod sa order, dapat less greedy. Kasi pag pinilit mo, sunod sa STD. Sabi na eh. So if you... Kung sa STD, QRS, dapat QRS TUV, pero sunod sa STD. STD, tulo pa rin. Pasag, sexually transmitted disease. Galing. Putang You ina think mo. the V is virgin? Greedy? Kasi Wait lang, pag pinilit pa-skip ko mo, yun. sunod sa STD. So if you think the V is virgin, yan ay victory. U. QRS T. U. If you. V. Akin na yung W, that's the way to be. At Akin na yung W. Akin na yung win. That's the way to be. Akin na yung victory. W. V. Baka victory yung victory yung punchline. yan ay victory. Akin na yung Yun na pala, nabanggit na pala. W, that's the way to be. At kita nyo yung Y, hindi to mystery, cause it's plain to see. Ako yung Alpha at Omega, ako A to Z. Amo? Kasi X. Wait lang, inahanap ko yung X. Ito mahirap kapag alphabet scheme you have to himay.
Na okay ba yung alphabet niya? to P. At kita nyo yung Y, hindi to mystery, cause it's plain to see. Ako yung Hindi to mystery. Alpha at Omega, ako A to Z. Amo, kada letra ko may tira, yan ay dapat tandaan. Pero walang X na binanggit kasi masasaktan ka lang. Shit! Sabi ni, lalanding niya to eh. Nahanap ko yung X eh. Di tuloy ako na-surprise. Putang ina kasi. Hinimay. Kago, nung hinihimay ko, ang nasa iyo, X, parang ang confi naman nun. Pero walang X na binanggit kasi masasaktan ka lang. Galing. Tama ba, Mike? At ayaw Baka kitang may nade-depress. Wala yang layers. Ayaw kitang mag-overthink na parang glazers. At usapang mental health, gusto kitang Ito na ata yung first battle niya na in-address niya yung Glazers, no? Yung mga, ayun, mga fan ni GL na super, parang, hindi naman, parang, ano ba? May pagka-stan na walang maling nakikita kay GL, ganun. mamulas. At usapang mental health, gusto kitang mamulat na paano ka madedepress wala kang utak. Kaya sa isa buhay, 5 beses na laglag sa what if. Yung konsepto, gawin nating what if. What if sa laban yun ni EJ, siya'y nawala sa bara. What if sa'yo nag-choke si Abra? What if yung choke mo kay Six, kay Lax, kay Plari? What if di ganun kagrabe? What if di ka nag-stutter? What if di ka ng babae? Diba? Ang daming dapat na nangyari para masipat mo yung ring. O ang daming what ifs, parang pag-ibig ni Patring. Kaya nung Dabi yung patring angle na yan, no? Nung sasunugan, nababanggit niya na yan. Zoro, ako'y Akainu, yung lava ay ini-inject. Ako yung magma, sa magmahal tumutunaw ang effect. Kayo magmahal. Ang ina mo. Akainu sa Luffy to, no? Nabanggit niya na yon yung reference, yung walang tapik sa dibdib kasi nga butas na, yung sinuntok ng magma punch. Gago ba't alam ko? Hindi, joke lang. Yun kasi ginamit before, so baka alam ko na rin. Kaya nung Zoro, ako'y Akainu, yung lava ay ini-inject. Ako yung magma, sa magmahal tumutunaw ang effect. Mga tira ay direct sa chest o the enemy's attest. Kung si Ace, si Raffian, abay isisilid ka next. Walang tinitipid na flex. Pagkat ikaw naman si Luffy, yan ang similing the best. Pagkat kita nyo na meron siyang dinidibdib na ex. Si Luffy may may peklat na X. Dinididid na X. Tang ina mo, galing. Nakonect niya pa rin. Sa previous niya, no? Same siya, no? Same strength yung round 2 ni GL sa round 1. Medyo hindi ko lang bet siguro. Parang ang hirap kasi laruin ng personals eh. Lalo na kung puro about lang sa relationship. Parang ang hirap niya laruin. Kasi para siyang hugot eh. Sasaktan mo siya dahil lang sa ex. So basically, mo lang siya, parang emotional distress lang mo na, ayun, about sa ex, blah blah blah. Pero, ayun, creatively niya naman na set yon. Kaso yung, ayun nga, yung payoff nung alphabet scheme about sa ex. Sige, okay. Mahirap din tapatan yung round 2 ni GL. Titignan natin yung gagawin ni Poison dito. Ay na, mahaba na ba yung natin? Ilang minutes na tayo kagad? Puta, 43 minutes na kagad. Papapaba na naman to guys, pasensya na. Sabi nila ikaw si Zeus, karakter ay binaboy. Habang ako si Mohoko Jin, inaasar nyo na sad boy. Ngunit di ko ramdam yung current kung paano dadaloy, lalo't di naman good conductor ng kuryente yung kahoy. Oh my God! Kahit alam mong Ang galing talaga, men.
science eh. So hindi dinadaluyan ng ng kuryente ang kahoy unless basa. No? Kuryente. Karakter ay binaboy. Habang ako si Mohoko Jin, inaasar nyo na sad boy. Ngunit di ko ramdam yung current kung paano dadaloy, lalo't di naman good conductor ng kuryente yung kahoy. Kahit alam mong insulator, ba't hindi pa rin pinigil? Kung nalufi si Inel, tsak mapopoison tong si GL. Anime ba gusto nyo? Pwes makinig ka ng mabuti. Ayoko na. Thank you guys for watching me. Joke lang. Ay na kasi. Bibigyan Dumi- kita ng anime ba gusto nyo? Pwes makinig ka ng mabuti. Bibigyan kita ng labang di marireview ni Looney. Ba't ko naman yun gagawin kung alam kong lamang ako? Haharapin kita imbes magpaulan ng palaso. Sasadyain ko pang tapakan mga trap na dala mo para makitang di man lamang nagkagalos pa ako. Balakid na may pagkatipsi. Pinagsama pati bihes. Periodic table no ni Flick G. Sa'yo lang yung mas malinis. At kung na-break mo nga yung record, ba't wala ka dun sa Guinness? To make it clear, meron kang train pero hindi sa'yo yung release. Release. Rumispeto ka Galing no, double entendre. Meron kang train. Pero ka train of thought, tsaka meron kang pagsasanay, no? But at the same time, hindi ikaw yung realist. Totoo, realist. R-E-L-A-L-E-S-T pala. R-E-A-L-E-S-T. And realist na track, train track. sa senior Galing. train pero hindi sa'yo yung release. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Parang Cardo lang kay Rambo, JB Sukal dun kay Django, Vios tsaka Lambo, Katana tsaka Tanto. Pag Tagalog na yung rhyme scheme, di mo kayang tapatanto. Kaya dapat lakasan mo, magtawag ka pa ng santo. Sapagkat iba yung gulang pag talino galing kanto. Anong merit to the game, hoy? Magagaya ka kay Lando at sa init ko ngayon, mapipilitan ka magsando. Yun yung agad kay GL na pinaghahandaan to yung araw na pagsasando niya. Or si Vitrom kasi unang nag-angle kay GL na di niya pa na-try na magsando. Anong merit to the game? Galing, grabe yung multi na naman ito. Ito na naman yung showcase niya ng multi-play. Dito siya magaling Tagalog. Basically, nasa flip top so maganda mag-multi na Tagalog. Versus Toxin Geyser Oxidizer. Gandang gandang point. Though wala namang tayong against sa mga English na multis, but like, iba pa rin pag Tagalog. Iba pa rin pag live. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Parang Cardo lang kay Rambo, JB Sukal dun kay Django, Vios tsaka Lambo, Katana tsaka Tanto. Pag Tagalog na yung rhyme scheme, di mo kayang tapatanto. Kaya dapat lakasan mo, magtawag ka pa ng santo. Sapagkat iba yung gulang pag talino galing kanto. Anong merit to the game, hoy? Magagaya ka kay Lando at sa init ko ngayon, mapipilitan ka magsando. Ganon magmulti sa Tagalog. Hindi yung hati-hati na lang, nananabik na lang. Ito yung Zoro nung round 1, kararating pa lang. At kung bakit ko kinutya, siya ay pasimpleng inuga. Sa daming tutugma sa lang, yung lang sa lang tinugma. Lamang, yanang, yabang, parang, batang, walang, galang, barang, pamban, nyaga, langang, kanyang, kasang, kapang, atang, talang, kalang, kasang, ganyang, panangkalan, batang, tabang, tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang! Sorry. Ninervyos, sorry. Sige, kumain ka! Ito yung kutsara nakikita ko pero hindi ko alam ang mangyayari Tangina mo.
Ang funny naman nun. Mamangka lang. Ganda nun. Ang ganda. Yung speed up, yung build up ng speed, ng tempo. Anang. Butong. Oh. My God. Baka sadya. Kasi una niyang bitaw, nahulog ulit sa bulsa niya eh. Ninervyos, sorry. Sige, kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning. Iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro? Huwag ka lang nang aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Yo! What the fuck? Yun pala yun. Set up nga siya. Fuck. Kahit, yun nga, yung line ni GL na ano, ito yung Zoro ng round 1, kadarating pa lang. Kahit nalaglag yung kutsara, wala nang darating kasi pamahiin siya in a way na kapag may nalaglag na kutsara, may dumarating na bisita. Pero in a way, kasi pag kutsara, babae. Pag tinidor daw, lalaki. Lalaki si Zoro, so dapat tinidor. Sayang. Pero kasi yun yung widely known na reference eh. Pag may nalaglag na kutsara, hindi naman siya gender-based before, pero may gender na nung pinasok yung tinidor. Babae, kutsara, lalaki, tinidor. Galing! Ninervyos, sorry. Sige, kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning. Iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro? Huwag ka lang nang aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Baliw, tangina, baliw. Teka. Sana ito yung poison na lumaban kay Sixth Threat. Deserve mo mag-isa buhay, champ talaga. Isa na to sa tawag doon? Uncrowned King, no? Tangina mga taga-bataan talaga along with Tipsy D. Pues gagawin ko tong impyerno, pero di pa ako kontento. Marami mang masalanta, walang pake parang gobyerno. Habang nag-aabo yung venue, doon pa ako magkokonsyerto. Cancel nyo yung ambulansya, ang tawagin nyo bumbero. Kasi nung round, yun, nag-callback din siya na katulad ng ginawa ni JL na may round 1 yung Zoro and then round 2 niya binantlik. Eto, round 1 ni Poison 13, kinall out niya ambulansya tawagin nyo. And then round 2, cancel niya ambulansya, bumbero tawagin nyo. Poison is on fire! Huwag daw daanin sa presensya. Sabayan daw sulat niya, ay isa sa sentensya mo. Paumanhin lang at pasensya, tanggapin dispensa ko. Mali ka ng binabangga. Akin na lisensya mo. Sinabayan ko sulat mo. Tapatan mo presensya ko. Tangina mo! Oh! Tangina, tinapatan ko sulat mo, sabayan mo presensya ko. Ang ina mo. Ang galing din kasi ng delivery niya Paiba-iba eh. Yan ang something na GL couldn't copy talaga eh. Yung bigla maging nagiging demonyo. Putang ina mo, Poison. Gago ka. Wala na. Clear win na to kay Poison. Round 2. Puking ina mo. Hirap nun. Kainaan talaga ni GL 3GS ang putang ina. Or talagang naghahanda yung 3GS pag si GL kalaban. What's happening? 2-0! Tama ba? Nakaganon siya? 2-0? Gago! Oh, shit! Damn!
This something Poison 13 wouldn't do, no? Putang ina, random mo yung... Need natin ito. Need natin ng ganyan sa battle. Kung paano gawin ni Katana? 1-0. Putang ina. Kung alam mong panalo ka, di ba? Ba't di mo pagyabang? Diba? Alam mong lamang ka? Putang ina, shit. DL. Hirap niyan, pre. Ang sakit. Tang ina mo, Poison. Galing. Yo! Ribat lang. Alam nyo ba kung bakit tumatatak yung mga multi niya? Kasi palagi niyang sinasabing nang mumulti siya. Sample, alang-alang sa pangalang, a few moments later, magmulti ka, tangina ka! Tangina mo rin. Diba? Maikli yung rounds, plus konting punchlines equals paano pahabain? Well, obvious na. Nagbe-breakdown naman sila, no? Pero ang malupit dito kasi, round 2 ni Poison, ang sinabi niya, sabayan mo presensya ko, hindi yung multi. Pero ang sinabi niya kasi, mag-multi ka ng Tagalog, hindi mag-multi ka ng marami or mag-multi ka. Hindi naman siya sa requirement or what. Kaso, ginawa kasi ni GL before, nagmumulti siya ng English. Gawin mo sa Tagalog, parang ganun. Ano lang naman siya, pahaging na, do it, challenge, pero hindi siya requirement in general in battle rap. Pwede ka mag-multi ng English kahit nga Cebuano, Bisaya, pwede yan, kahit ano. Kailangan mong mag-rhyme lines equals... Pero ang ganda nung ang ganda ng nasisilip ni GL dito, tignan natin. Paano pahabain? Well, obvious na. Kailangan mong mag-rhyme scheme kasi no choice ka. Yo, pero ito. Surprise quiz from Arik. Boss. Yo. Okay, game. Ito. Ako'y magbabanggit ng mga laban niya, tapos i-recall nyo yung mga linyang ng marka. Game? Poison versus Elvis. Shit, ang hirap na. Matagal na kasi yung battle na yun, so wala din na ma-recognize. Poison versus Damsa. Poison. Meron, yung against kay Damsa yung niya, yung ginaya si Numerous. Ngayong, kinagat mo aking pain ng malalaman natin kasi sinong ika-anima. Yeah! Yun yung naalala ko. Tapos yung mga sinuntok yung ano yun? May line pa siya doon yung kaya yung walang job. Kasi walang trabaho. Naalala ko yun. Sorry GL. Poison versus Husky. Poison 13 versus Husky. Kailan yun nangyari? Nangyari na ba yun? Sorry. Poison 13 versus Husky. When was that? Anong itsura ni Husky dun? Baka dati pa to. Poison versus Plasma versus J-King versus J-Clown versus Sernan. Teka, baka sabihin madaya. Siguro dahil saturated, knowing na ang dami niyang battle, mahirap pa talaga ma-recognize. Maalala niyo yung mga iconic battles like yung kay Six Threat, ganyan. At ako'y nagbabasa. Clown versus Sernan. Teka, baka sabihin madaya. At ako'y nagbabasa. Blanco yan, aba. At gets na ng madla. Ano mga linya ng marka? Ang sagot doon ay wala. Paano? Halos lahat ng laban mo ay walang ambag sa narrative. Kahit maraming nabaon, kaya papel mo din sa ligay na natiling patapon. So you think you're spitting sharp? Kaso ako, I'm hitting smart. Magagaya mo yung current pero di yung killer spark. Ikaw may winning mark, pero ito ang bitter part na kung ito ay anim. Ayun, minumulti niya English ulit. May ikaw yung filler arc. Filler Ikaw arc. yung pwedeng i-skip. Filler arc, yung basically kapag nanonood ka ng anime, no, siya yung mga episode na parang kahit skip mo siya or kahit hindi mo siya panoorin, magigets mo yung flow ng kwento. Ikaw yung filler arc. Ikaw yung pwedeng i-skip except kung big name yung kalaban. Ikaw yung asido sa veteranong nagtatanggal kalawang. Ikaw yung poison na naman, wala bang bago sa larawan? Kaya doon ka lang sa underground nagiging karangalan. Oo, Markong Bugo sa underground, sumusuporta sa pagdayo. Pero bungo sa underground, meaning patay na yan sa tao. Paano? Panay stumble, panay choke, puro petics lang. Kaya hectic yan. Ikaw yung tae na support septic tank.
O average lang? Tae na support? Septic tank. Tae yung support. Sige. Ba't naman Tae na support, septic tae na support? Kasi yung septic tank, puro tae loob. Yes, tae na support. tank. O average lang? 6'7", 6'7". Alam nyo yung meme? I mean, saktong 6'7" equals 13. 13. Oo, kaya tong 13 ay Average lang. Kumbaga pag pinag-add daw, 13. Pero ang average is basically, i-divide mo pa siya sa 2 eh. Diba? Di, ay, wala namang doon. Pinag-add niya lang. So, gets natin na poison 13. Pero average, yung mean, basically, i-divide mo pa siya sa kung ilan yung, So, 6 plus 7 divided by 2. Yun yung average. Pero hindi. We're not going into math, no? Baka yun lang talaga yung meaning nun. 6 plus 6, 7. Pinasok niya yung meme just to get the, reaction. And then, 13. May marami nang gumamit na yan. Nag-add ng 13 eh. Pero ang pinakamaganda yung ginawa ni Poison 13 mismo, yung 163. Putang ina nun. Naipit ka sa 13. Ginanon niya talaga. Putang ina. 6'7". Alam nyo yung meme? I mean, saktong 6'7" equals 13. Oo, kaya tong 13 ay na 11. I will make him think na ito ay underground. I will plague his dreams. Kaso, ito ay the upside down. I will break his limbs. See what Stranger danger Things. brings. Patay ang 13 sa 11. Ito ay Stranger Things. Patay yung 13 sa 11. Sa 11 kasi yung pangalan sa Stranger Things, boy. Yun nga, minulti niya, English na naman. Ngayon na kasi ni Poison Penunay, ngayon napupuna ko na rin. I will make him think na ito ay underground. I will plague his dreams. Kaso, ito ay the upside down. I will break his limbs. Doon ko na-gets na upside down eh. Nung sinabi niya upside down, Stranger Things. See what danger brings. Patay ang 13 sa 11. Ito ay Stranger Things. Kasi oo, ikaw yung di nauubusan. Pero di mo lang alam. Oo, di nauubusan pero konti yung laman. Kaya consistent malamang kasi maraming kulang. Consistent malamang kasi maraming kulang. At iba yung di nauubusan sa laging full tank. Kasi sige, ikaw na pinakamasipag na MC. Sa selfie. Gagong mo bro. Malamang masipag ka kasi trabaho mo to. Ikaw yung butler 20 May nag-angle na nun, no? Alam ko may gumamit na nun. Paano hindi ka maubusan? Dito ka lang, parang dito ka lang din kumukuha ng pang-araw-araw, ganun. May gumamit na nun. 4-7 na may 38 at 45. Tapos iyayabang mo sa amin na may trabahong 9 to 5. Diba? Para kang isdang nagyayabang na kaya mong lumangoy sa mga dragon na sumisisid at bumubuga ng apoy. Gets? Ito ang iyong dimension. Pero nahuhuli ka at sa iyong domain expansion ako nagdudumina. Ikaw yung full-time Domain of expansion. Hindi lang naman si yun. Sino ba yan? Pangalan nun? Yung may suko na. Basta, hindi lang naman siya yung nagdo-domain expansion eh. Kadalasan pag sinabi domain expansion, ikukulong ka niya sa niya. Kumbaga, ito yung dimension mo eh. Ito, lugar to ni Poison 13, itong rap battle. Parang pumasok lang daw si GL doon. Pero outside of that, mas lamang si GL kasi nga, nag-work siya ng 9 to 5. Pero, naglalag. Hello, naglalag ako! Ayan, okay na, hello. So, ewan ko, dito kasi sa rap battle, kadalasan, hindi naman fineflex yung 9 to 5 na job eh. Parang alipin ka ng corporate. Pahig ba kayo nun? battle round yung domain expansion. Pero knowing GL, no? Tangina. Alam ko to eh. Parang web engineer? Software developer? Basta ganun, web developer. Sa computer science shit. So, malaki kinikita nito ni GL. Expansion ako nagdudumina. Ikaw yung full-time battle rapper na di abot ang highest tier. At ako yung part-time dito pero employee of the year.
Ngayon yung nagbanggit ng Employee of the Year kasi nga maraming battles si JL at this time, no? Parang dinadalawan niya yung battles, ganyan. So sinasabihan siyang Employee of the Year dito sa Flip Top. Kaya kung si Cripply, nag-champion nang wala sa isabuhay. Ako, ibang klase to dumali. Ako naman nag-back-to-back na isang beses lang sumali. At saktong next year, sa Canada, sa pagtingin ko paglabas, ay Batas. pwede na, siguro na hantingin ko yung batas. Yun, shoutout kay Mark Rodriguez na sa Canada, yun. Nagre-review kasi siya and nasa Canada siya ngayon. So basically, kung pupunta nga si JL sa Canada, pwede sumali siya ng rap battle doon. Pero yung rap battle na sinalihan ni EJ Power tsaka Kalmado. At sa ibang old gods dyan, leche, ano kayo siniswerte? Abay, pas muna ako. Wala munang laro. Di pwedeng GL agad. Warm up muna kayo. At ikaw, umatil ka taon-taon, umaga-gabi. Sa Pinas, sa Taiwan, kung ganon kadali. Sa buwelta sa ahon, walang may pake. Overexposed na yung lason, immune na kami. Medyo mahaba, no? For me, parang, gano'n ba kahaba yun? Oh, mahaba nga. 4 minutes and 19 tapos parang reaction is half a minute. Medyo lumaylay si JL sa round 3. Fuck, hirap na ito, men. Though maganda naman yung angles nung sa start, yung binabanggit niya, no? Pero parang kalahati of that. Actually, parang 3/4 na wala. Mahirap to. Madali lang tapatan to. I mean, fuck. Kaya pala. Lalo na't puro din selfie. Tapos yung punchline niya, naka-English din. Binali kasi ni Poison yung yung expectations nila kay GL. Binasag niya na una pa lang. Yeah. Check natin kay Poison. Okay. Mr. Employee of the Year at doble ng binabayaran. May battle daw kahapon yan, hanggang ngayon inaasahan. Ang lupit-lupit at kung sino-sino nilalabanan. Paalala lang, tagal-tagal ko nang ginagawa yan. Kahit ano pang liga yan, ako ay mapapapayag kung may pangalan o Ginagawa niya kasi si GL ginagawa niya sa flip top lang. Na naglalagda naman ako. Hello? Hello? Oh no! What happened with my... Wait lang, pause lang natin. Hello guys, naglalag pa rin ako. Anyway, ayun. Ano ba? Ano sinabi ni Poison ulit? Putang ina. yan. Kahit Ayun, so basically si JL kasi lumalaban ng like dalawa in a single event. Pero si Poison ginagawa niya at least 3 sa isang buwan. So mas mahirap 'yon, no? I mean, I'm not here to compare, no? Kasi magkakaibang liga naman 'yun. Mahirap din kapag parehas flip top, no? Anyway, kahit ano pang liga yan, ako ay mapapapayag. Kung may pangalan o wala, di ako nababagabag. Kung totoong kaisa ka sa mga nagpapalakad, gawin mo din sa minor league nang di ka nagpapabayad. Di lamang utak ang taglay, may puso din kasi yan. Dahil may bayad o wala, ako'y hindi nagsilan. Magre-retirong hindi pera ang naging basihan. Mapapasabi ka na lang ng tanginang legacy yan. Ang makalaban mo ako ay inasahan mo ng grabe. Di mo nakita to sa future, hinintay mo lang mangyari. Nung isa buhay, tayo dapat magkalaban at si EJ doon kay Lip. Kaso last minute siya'y nag-back out at si JD pinalit. Kaya yung match-up ay narambol at yung sulat niya nag-flip. Sayang yung water station angle kung di mo mababanggit. Dati mo pa akong sinulatan. Di mo lang matapon-tapon. Ululbistado na kita, tagal mo na akong hinahamon. Vuelta Balentong 10 pa lang, kaso si Arik di sang-ayon. Silip kalaban mo tapos round mo umikot lang sa lason. Cleopatra. Yung round 2 ata yun, yung puro toxin guys sir, mga poisonous substances na binanggit din ni Husky sa laban nila GL. And then yung binanggit ni GL sa laban nila Lip Cranwell, Tabalentong. Kalaban mo tapos round mo umikot lang sa lason. Cleopatra, hihingi ng drop sa poison para lamang pumatay. Anong para pumatay? Di mo na research ng maigi?
na ang lasong yon ang siyang tumapos sa kanyang sarili. Ginamit pang patiwakal nung siya'y natalot na pornada. Di dahil may pinatay, merong nilasot kinulata. Malulokong Galing, galing, galing. Oo nga. Oo nga. Ginamit niya pang suicide. Nag-suicide si Cleopatra. Oo. siyang tumapos sa kanyang sarili. Ginamit pang patiwakal nung siya'y natalot na pornada. Di dahil may pinatay, merong nilasot kinulata. Maluloko mo yung crowd, pati huradong kinontrata, di yung tao na kung bakit may tattoo ni Cleopatra. Kung talagang Galing! Nakita ko tong tattoo na to around ano eh. Parang quarantine battle. May isa kasi siyang battle na nakasando siya against Tipsy D. No? Tapos alam ko pinost niya rin to. Tang ina mo, oo nga. Sabagay, kumaga kung idol mo, di ba? Magkakamali ka ba sa reference? Hindi mo naman papatatuyin kung walang meaning sa yun eh. Di dahil may pinatay, merong nilasot kinulata. Maluloko mo yung crowd, pati huradong kinontrata, di yung tao na kung bakit may tattoo ni Cleopatra. Kung talagang galing sa Yung tawa ni Looney. Mga ganun. Pakinggan nyo tawa ni Looney. Kung talagang galing sa future yung linyadang dala mo na nagsasabing matatalot, malalait mo ako? Bakit ako ang nakaisip na magpatato nito at inadya ng panahon para magamit ko sa'yo? Kaya huli ka balbon, tanga, para kang gago. Nagsabing siya ang current god para manarantado. Sablay naman pala yung bars, tsaka mga kathamo. Ganyan ang Diyos pag nasa lupa, nakakatawang tao. Tsak Katawang tao, ibig sabihin, nagmomorph sila into human. Kumbaga, ano sila spirits lang and then they will transform into human. And at the same time, nakakatawa. Hindi, dalawang meaning. Nakakatawang tao tsaka nakakatawang tao. Malulobat tong pag nasa lupa, nakakatawang tao. Tsak malulobat tong si Zeus. Kailangan niyang muling mag-charge. Mag-Greek mythology ka pa at lalong pagbutihan parts. Kahit na magtawag ng Diyos ng malinlang muli ang judge, hindi yan aabot ng 13-12 lang ang Olympian gods. Hoy Zoro! Ikaw ang nasugat sa katana na kagat-kagat mo. Hindi ako nag-anime, ikaw ang natrap sa trap mo. Yo, what's up mga Glazers? Nag-anime ba si GL? Oo, may mga parts na nag-anime siya, lalo na Akainu, di ba? Oo, nag-anime siya. Galing! Lalo na noong round 2, sinet up niya na mag-anime, kaya sabi ko, putang ina, hindi ako ready. Pero, I'm happy na walang anime. At least nahimay natin, di ba? Putang ina. Huwag na kayo mag-anime ha, hindi, joke lang. Ikaw ang nasugat sa katana na kagat-kagat mo. Hindi ako nag-anime, ikaw ang natrap sa trap mo. Yo, what's up mga Glazers? Salamat sa pambabas nyong malala. Magsama-sama kayo sa comment section. Manatili kayo sa baba. Di man alam kung para saan to. Di man alam kung para saan to. Saksi ang Diyos at mga santo. Ako na gumawa ng di mo magagawa ngayong gabi. Yun ang manalo. Galing! Binali niyo pa yun! Yun ang manalo. Nga santo. That's sando yung rhyme, no? Ina-expect natin sando yung rhyme, binali na. Yun ay manalo. Ang galing! Pero nagawa niya na magsando against kay Shernan, no? Nung bandang Flip Top Festival. Yung siya yung nangungutang. Nakasando siya nun eh. Siya yung nangungutang, tapos si Shernan yung nagpa 5-6. Galing! Galing! Yun ang manalo. Ganda ng bali. Ang ganda ng bali. Wrapped up. Poison 13 verse Gia. Isa bang verse? Sorry! Ano yung nangyari? Poison 13 verse Gia. Isa bang verse? Kasalanan to ni Class G, binigyan niya ng Marlboro.
ni Boss Arik dito. Oh my God. Bodo. Bodo. 5-0. Hindi na gets ng tao eh. Yun yung mahirap eh. Wala din siguro sa MSI tsaka si John Leo dito. Sayang. Sayang din yung announcement. No? I mean, I'm not against Arik. Wala tayong kasalanan. So, I mean, what happened with his voice, no? Pero, medyo sayang yung announcement na dapat magulat yung tao na putang ina si Poison yung nanalo. Well deserved, man. That's a great battle to watch. Pero yun, kita yung laylay ni GL sa round 3. So parang mas naging siya. Lalo na't ang ganda rin ng round 3 ni Poison. Send lang nakasend. Shoutouts kay Poison, yun. Yun. Thank you guys for watching. Make sure to leave a like, comment, and subscribe. And kung hindi mo pa napapanood yung original video at this point, by watching my reaction video, please, ang kapal talaga na mukha ba? Sinabi ko na, dapat panoorin nyo muna yung original video. Pero ngayon, papanoorin natin yung judging. Please, i-skip nyo na to, no? Ako, panonoorin ko to. Pero thank you guys for watching. Make sure to subscribe, no? Leave a like. Comment and subscribe. Round 1 Poison, round 2 Poison, round 3 Poison. Oh my God. Ang hirap, no? Lalo na, hirap nun kasi toss coin pa lang eh. Di ba? Utang na, ang hirap din ng positioning GL doon, men. Ipit na ipit siya doon. Binoto ko si Poison 13. Round 1 maganda yung bungad niya. Round 2 mas malakas pa sa round 1. Malinaw na Poison 30 yung round 2. Tapos round 3, bigyan yung tabla pero yun. Poison 13, shoutouts pa rin kay GL. Solid na ba? Yo, man, nakakagulat yun, man. Di ko na-expect. Pero para sa akin, round 1 hanggang 3, Poison. Man, like, ang ganda nung rounds ni GL. Pero si Poison para sa si Inoue sa boxing eh. Parang lagi siyang tapat na mas malakas eh. Parang ganun yung nangyayari sa battle na to. Pero yun, props pa rin kay GL sa pinaka-prolific na writer sa battle rap sa Philippines. Pero sa battle na to, Poison 13. What's up, Looney? Binoto ko si Poison 13, all 3 rounds. Round 1, parang medyo hindi ko, kumbaga, syempre napaka high profile na laban na to. In-expect ko na round 1 pa lang, magbabakbakan na sila. Pero parang nag-iwan ng konting si GL sa round 1 para feeling ko yun yung weakest round niya, yung round 1 for me. Nalamangan Hindi ba 3? Ni Poison 13 dahil maliban sa performance, merong mga observational details na naisasama si Poison 13 each round. Like yung mga bagay na ginamit, mga angles na hindi gumana na ginawa ni GL dati. Mga katulad nung yung sa Cleopatra, napakalaking turning point ng laban nun na yung detalye na yun para masabi pa niya yun na mali yung detalye ng reference mo, ganito, niloloko mo lang yung mga tao. Sobrang na-outclass sa all 3 rounds. And maliban sa nalamangan niya sa performance, yung sulat din dinapatan din ni Poison 13. And saludo pa rin kay GL. Ngayon ko lang napansin na yung cup ni Looney. Siya rin, siya rin yan, di ba? Na hindi. Siya ba yan? Hindi ko sure. rounds, pero outclass talaga siya all 3 rounds si Poison. St. Ives, binoto ko si Poison 13. So, in-average ko yung performance nila, so delivery, yung punches, yung angles, yung moments, so yung mga hard-hitting shots and schemes nila. So, round 1, Poison 13 sa lahat ng category. Round 2, tabla para sa akin. Round 3, Poison 13. Grabe, ibang klaseng Poison yun. Yung inaasahan ko sa baon niya, no, sa material, sa antiques, sa mga pakulo. Yun, talagang nasulit niya all 3 rounds, may mga moments. So, kung bilangan lang siguro, sa kanya pa rin, moment-wise, sa kanya pa rin, men. Sobrang solid ni Poison. Talagang nakuha niya yung formula para sa gabing to. Yun, Galing. ibang klase. At ang sarap matalo ng ganong klaseng performance ni Poison. So, Mga tira ay direct sa chest o the enemy's attest. Kung si Ace, si Raffian, abay isisilid ka next. Walang tinitipid na flex. Pagkat ikaw naman si Luffy, yan ang similing the best. Pagkat kita nyo na meron siyang dinidibdib na ex. Palagay ko naman, maganda yung naging laban namin dalawa ni GL. Bakbakan din talaga, saka ang lakas din ng mga ng mga napili niyang anggulo sa akin na hindi ko rin in-expect yung iba. Kasi parang may atake siya na parang pinepersonal niya ako na hindi naman
niya typical na ginagawa. Ganun. Natuwa lang din ako na parang, kung inong kasi ito ni GL, oh. Ganun. Lamang, yanang, yabang, parang, Ito, ang ganda na ito. walang, galang, Nagsispeed up. pamban, nyaga, langang, kanyang, kasang, kapang, atang, talang, kalang, kasang, ganyang, panangkalan, batang, tabang, tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang! Ang haba. Sorry. Sige, kumain ka ng multi kung diyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro, huwag ka nang nangaaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Tangina talaga. Bubuo ako ng ng grupo. Same as Steve CD versus Moot, no? Ganon ka, may replay value sila na battle. Oh my God! Ah! Tangina. 3 Kumbaga, I would pay a lot just for me to watch this for the first time, no? Yung feeling na first time mo siya mapanood ulit. Tangina. o'clock, mga nagra-rap, nag-R&B. Yun lang muna. Ayan. Salamat sa, syempre, Linya-Linya Collab. Nandyan yan sa website nila. Projects. Yun, ano ba? Jumbo Music, Patreon for the year. And tignan natin kung kaya pang umabol ng battle, no? Yun, so feeling ko kailangan. So baka totoo nga, naalis nga si JL ng Canada, papuntang Canada. Pero feel ko hindi naman ito titigil. Hindi siya retirement eh. More of pumunta siya ng Canada kasi kailangan niya doon. At the same time, hindi ka naman makakabata sa flip top. Depende, kung pwede siya katulad ni J Power, di ba? Lumuluwas din naman siya eh. Kailangan muna nating mag-recharge. Yeah. So, solid na taon. Maraming Yeah, salamat. kailangan mo mag-recharge GL, putang ina. Balagbag ka this year. Congrats, Poison 13. Thank you guys for watching. Make sure to leave a like, comment, and subscribe, man. Tangina battle yun. Sarap panoorin, man. Woo! Ito, bumalik yung bilib natin lahat kay Poison, putang ina. Hope you guys watch his battles, everything, blah 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 blah. Support natin to mga battle rapper na to. Also mag-check out kayo dyan sa comments, sa description ko, may binibenta akong damit, Under Control. Ayan, nakikita nyo naman dyan sa gilid. Ito. Yan. This one. Check this out. Yan. Magaganda ang mga design. Actually, isa pa lang. Pero, support. Ito, clothing din namin to before. Raw. Thank you guys for watching. Bye-bye.